Hello, it's me again, Jay Sulit. At ngayon, muli pag-usapan natin ang real estate investing. Ano nga ba yung pumapasok sa isipan ng karaniwang tao kapag naririnig nila yung saltang real estate? So, karaniwan sa mga tao, akala nila kapag real estate investing ay paupahan, dormitory, apartment, no? So, bibili ng property, i-hold ng sobrang tagal. Minsan, inaabot pa ng buong buhay nila, naka-hold yung property sa pamamagitan ng pagpapaupa rito. Pero maraming successful investor ang gumagamit na iba-ibang strategy. Gaya ng 357 strategy. So, 357, hindi ito barel, no? Isa tong strategy na karaniwang ginagamit. So, kagaya ko, ito yung isa sa mga successful strategy na ginawa ko dito sa aking real estate journey. So, ganito yun. So, kunwari, nakabili na tayo ng isang property natin. So, yung year 1 to year 3, ang gagawin natin dito, patataasin natin yung value ng property na nabili natin sa pamamagitan ng pagpaparenovate nito, pag-aayos ng mga legal issues ng bahay na to, patataasin natin yung occupancy, tapos pagagandahin natin yung cash flow nito. Sa ikatlong taon naman hanggang sa ikalima, pwede kong i-reposition yung asset natin. So, pwede ko tong ipa-refinance sa bank. So, pwede ko tong i-loan, ano? Pwede ko itong paupahan na mas mataas. And pwede natin itong ihanda para sa bentahan. So, i-renovate natin itong muli para mas maganda yung maging value niya. Sa ika 5 to 7 years naman, ang ginagawa ko, ibinebenta ko yung property para ilipat ko yung capital ko dun sa malaking opportunity na mas mataas yung magiging return. So, marami nagtatanong bakit daw palipat-lipat ako ng investment. Bakit daw bibili ko, pauupahan ko, ibebenta ko, bibili ko, pauupahan ko, ibebenta ko. So, ito yung dahilan. Kasi kung gusto mo talagang mag-grow ang capital mo, hindi lang sa pag-hold ng property yun magaganap eh. Nasa bilis yun ng galaw ng pera mo. So, mabilis na desisyon. Kailangan malikot ka rin, mag-isip. Ang bahay kasi pwede mong maging tirahan yan talaga. Siyempre, bahay yan eh. Pero ang investment property ay kasangkapan talaga yan para palaguin yung kapital mo. And ang laging tanong ng mga matatalinong investors, lumalaki pa ba ng maayos ang pera ko dito? Kasi kung hindi na lumalaki yung kapital natin o yung puhunan natin, ang tanong nila ngayon, saan ako pwedeng mag-reposition para mas lumago yung pera ko? Minsan kasi sa sobrang tagal ng pag-hold natin sa property, nagiging mabagal na yung ROI natin. Tapos madalas, nagiging mataas na yung maintenance natin dito. Isa pa, nagiging stagnant na yung kapital. And madalas, yun yung nagiging cost. Bakit nami-miss natin yung mas malalaking opportunity? Ang goal naman kasi ay hindi naman yung paramihin lang natin yung mga property natin, yung mga assets natin. Ano? Ang goal dito is pataasin yung kalidad ng assets na meron tayo. Yung cash flow at saka syempre yung pinaka-importante yung financial position. Kasi at the end of the day, ang lagi natin titingnan dito, nag-grow ba yung capital natin? Kasi kung hindi nag-grow yung capital natin at ang hihintayin natin yung appreciation, kailan ba natin pakikinabangan ng appreciation? Ito ang tandaan ninyo dito guys. Sa real estate, hindi laging nananalo yung mga pinakamatagal na nag-hold ng property. Madalas, ang nananalo dito ay yung mga marunong maglipat-lipat ng capital sa tamang posisyon. So guys, positioning, yan yung susi. And hanggang dito na lang yung ating video. So sa mga gustong matuto ng real estate investing, i-message nyo ako sa Diary ng Ambisyoso. Coffee table talk tayo or Zoom meeting. It's up to you kung nasan kayo. Kung nasa Canada kayo, Zoom meeting tayo. Kung nandito lang kayo sa Pilipinas or malapit lang dito kayo sa area namin, pwede tayong magkita ng face-to-face. Let's talk about your goal. Yung goal ninyo, about sa future ninyo, ng family ninyo. So guys, happy investing. Mabuhay tayong lahat.